Kasasabi mo lang, mag-ingat sa mga fake news peddlers. Ayan ang ebidensya oh. Fake news ka na namang hayop ka eh. Tila baga, takot na takot talaga itong si Claire Castro kapag yung favorite na reporter ko ng Net25 na si Eden Santos ang magtatanong. Akalain nyo, meron siyang question o follow-up question doon sa sinasabi ni Yusek Claire Castro pero sabi niya, tapos na ang tanungan. Hindi man lang pina-follow up question. Anong kinakatakot mo, Claire Castro? Mababanatan ka na naman? Madedebang ka na naman? Mapapahiya ka na naman ba? O sige, panoorin natin ha kung paano niya pinutol ha. And then balikan natin kung ano ba yung pinag-uusapan nila at bakit ba takot na takot si Claire Castro. O eto, Secretary. tignan mo yung itsura niyo. Ganyan o. Tignan nyo yung mata niya. Magsasalita dito si Eden Santos. Secretary. Okay. Okay, sabi niya okay. Ayan o, si Eden yung magtatanong dapat. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. Tapos na daw yung tanungan. Pero hindi pa naman tapos ang press briefing. Kailan ba magtatapos ang press briefing? Dito oh. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas. Diyan dapat magtatapos, di ba? Yung tanungan, tapos na yung press briefing. Ongoing pa to, hindi naman niya sinabi na last question na yan. Hindi naman ganun eh. Eto, balikan natin. Eto kasi yung topic kanina. Bago ganyanin ni Claire Castro, ang aking favorite. Eto, play natin. Pamilya Duterte na ang pamilya Duterte po daw magiging agresibo na rin sa pangangampanya. Ano po yung reaction ng Palace? So, ang tanong dito, reaction ng Palace, kasi magiging agresibo na yung mga Duterte sa pangangampanya. Sagot ni Castro, Thank you. Good luck. good luck. Good luck. Pero hihirit siya. Hihirit pa. Hindi pa naman siya sinabing tapos na yung tanungan, di ba? Humihirit nga lang siya, oh. Okay. Katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na Wala naman siyang sinasabing tapos ng tanungan, di ba? Humirit lang siya. meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe. May manabotahe. Paano? Sa proyekto pong ito ng Pangulo, patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na namang mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan, malamang ang sinasabi ng Vice Presidente ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Grabe, hindi ka ba nanginginig dyan sa sinasabi mong fake news peddler? Ikaw ang reyna ng fake news eh. Ingatan po natin Magpe-fake news siya ngayon dito. ito dahil Ingatan natin si Claire Castro. muli sasabihin po natin, ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon. Meron Anong regular na binebenta sa ngayon? Wala namang 33 pesos sa sa palengke o baka sa NFA. Baka sa NFA mismo. po tayo nakitang isang vlog or na post. Panoorin po natin ito. Eto na. Dito na siya magpe-fake news. Fake news to ha. Fake news ito. Ano yan? In-screen record mo? My God. Very low. Old stock sabi niya. Old stock naman talaga eh. Yung pinakasimula po nito. So, ito po, habang po hinintay natin yung video na maipalabas. Okay. Okay to oh.
Wala namang nakasulat na NFA dyan. Ba't yan ang ginamit mo? Oh, asan ang NFA dyan? Una sa lahat, Claire Castro, wala pa kayong nilalabas na stocks. Next week pa yun. So, paano ngayon na yan yung galing ng NFA? So, paano mo pinapatunayan ngayon na fake news? Sinasabi na fake news ito. Wala, hindi pa naman galing yan sa NFA. Fake news yan o pananabotahe yan kapag yan yung sinasabi nila na galing mismo sa NFA. Hindi naman galing sa NFA ito. So, paano mo sinasabing pananabotahe na ito? Masasabi mo lang again na pananabotahe o pang-fake news ito kung ito ay sinasabi nilang galing sa NFA. Hindi naman ito galing sa NFA. So, fake news ka na naman dito. Kasasabi mo lang, mag-ingat sa mga fake news peddlers. Ayan ang ebidensya, Fake news ka na namang hayop ka Nakaka-high blood ka May nakita ka na ganito, na ginawa mo ng ebidensya. Yung ebidensya mo, hindi naman tumutugma sa sinasabi mo na ito yung 33 pesos na galing mismo sa NFA. So, fake news ka na naman, Claire Castro. Fake news ka na naman. Makasira ka lang kung ano-ano na yung ginagamit mo. Hindi ko gusto ng mga taga-Sibuyan. Ang ibig daw sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito, ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Hindi naman sinabing ito yung galing sa NFA. Paano nga yung magiging yan? Hindi pa nga nyo pa nga nilalabas. Next week pa nga yung di ba? Yung paglalabas nyo ng 20 pesos na per kilo ng bigas, paano yan na yun? Paano? Propagandista ka talaga Nakakita ka lang ng video na ganyan na nagpapakita, sabihin natin na fake news yan. So naniniwala ka na fake news yan? So ang gusto mong paniwalaan namin, fake news yan o pananabotahe yan ng programa ni Marcos na hindi pa man din nagsisimula? Ganun ba yun? Ganito mo tinatanga yung mga Pilipino? Claire Castro? Ganito harap-harapang pinipake news mo kami. Paano paninira yan? Again, hindi pa kayo naglalabas ng bigas. Ni kahit isang butil nga ng bigas na ibebenta nyo ng 20 pesos, wala pa kayong pinapakita. Bakit hindi nyo kaya maipakita? Baka luma na. So itong mga stunts mo na ito, hindi to gagana, Claire Castro. Ginagawa mong tangang mga Pilipino harap-harapan, Unang-una po, that's fake news. Fake news yan. Alam mong fake news yan. Pero pinakita mo na yan yung ebidensyang pananabotahe na hindi pa man lang nagro-roll out yung programa ng gobyerno. Ay, anak ng tupa naman, Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo. Hindi ba ikaw yung nagpakalat ng disinformation? Hindi naman niya. Paano nga? Yan yung sinasabi nilang na ibebenta. Hindi pa nga nailabas. Ano ba naman yan? Na po, pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Huy, boba. Ba't mo kinunik doon? China yun. Usapang Chinese trolls yun. Pang-aatake yun, hindi sa mga sa mga government official, sabi nga ni
ni Tolentino eh. Kaya nga ang daming atake sa akin pala. Meron palang ganito. Paano mo kinunek ngayon yan sa bigas? Eh, China yun eh. Para sa mga keyboard warriors. Mga keyboard warriors, ang dami mo dyan sa comment section. Dinala mo nga dyan, oh. Dinala mo nga dyan. Ano, nakukuha sa padala-dala sa PCO yung mga keyboard warrior mo. Ha! Ano pagkatapos niyan? Jamming-jamming, kain-kain. Anak ng tinapa. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas Oh. ay yun sa mga authorized outlets. Mm. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. O mag-ingat kayo kay Claire Castro. Fake news peddler yan.